Magandang gabi po, no? Ito yung ikalawang gabi ng ating prayer and fasting, no? At ang ating pong tinatalakay ay patuloy doon sa revival, kung saan na dapat na ang mga tao talaga makapanumbalik sa Diyos, maranasan ang presensya ng Diyos. Tingnan po natin, ang sinasabi, gusto po dito magpasimula muna upang atin pong matalakay ang revival o ano po yung pinagagawa ng Diyos. Sa aklat sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, talatang 12, ganito po sinasabi, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. No? Yun po yung turing, yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Na ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao. Ito'y si Adan, no? Nasa kanya yung bigat, no? Yung bigat ng pagpataw, no, nung kasalanan na 'yon, no? Siya kasi responsable doon, no? Bagamat si Eva ang unang nagkasala, siya yung lumabag na una, no? Yun po, no, sa pamamagitan ng isang tao na si Adan, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan, no? Kaya po yung kasalanan, ang dala-dala po nito ay kamatayan, no? Dahil dito, lumaganap sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. No, kaya po lahat ng tao sa pagkakasala ni Adan, lahat po ay bahagi tayo ng kasalanan iyon. Lahat po tayo ay nahiwalay sa Diyos. Wala pong taong hindi nahiwalay sa Diyos na magkasala si Adan. Lahat po, maging ipapanganak, tandaan po natin lahat ng henerasyon, bahagi po yan bilang tao. No? May ugnayan kay Adan, lahat po yan. Kasama po na ang lahat ay nagkasala. Lahat po tayo ay patay. No? Lahat tayo ay wala sa Diyos, malayo sa Diyos. Yun po yung kalagayan natin. Kaya po, ang lahat ng tao ay nangangailangan ng pagpanumbalik sa Diyos. Kailangan natin. Kailangan ng lahat. Pero sa panahon natin, no? Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga inabot po ng Panginoon, yung po, doon po tayo napapasakop. No? Yung mga nauna, hindi na po yun. No? Kaya sinabi ko na lahat ng tao, no? Pero ang may isasabi ko rito, lahat ng tao po na napapabilang sa Panginoong Jesucristo sa tipan ng Panginoon. Kaya yun po, no? Kaya sabi sa Romans chapter 3, talatang 3, no? Kapitulo 3, talatang 25, yung unang panalita na lagi ko sinasabi, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya. Kaya po ang Diyos, talagang handa siya po. Ang Diyos, handa po siyang magbalik loob ang lahat ng tao. Handa siya. Pinatunayan niya, no? Sa pamagitan ng kanyang anak na minamahal, na inag-iisang anak, na minamahal ng langit. Ito po ang patunay na ang Diyos ay handang-handa na ang lahat ng tao na nasakop, no, ngayon ng Panginoong Jesucristo ay maibalik sa Diyos, sa Kanya pong presensya, na maranasan ng lahat ang presensya ng Diyos. Yun po yung gusto ng Diyos. Kaya ang revival, ang pagpapanumbalik, ang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ito po gusto ng Diyos. Gustong-gusto ng Diyos. Dahil sa kanyang anak, pinatunayan niya po ito. Kaya po sa gabing ito, ako ay magsasalita
patungkol sa ang Panginoong Hesus at ang kanyang iglesia, no? Ito po yung aking paksa, ito po yung aking ipapahayag, no? Yung talatang ito o yung titulong ito. Bilang panimula muli na magsimulang ng kanyang gawain ng Panginoong Hesus, pumili siya ng 12 lalaki na makasama niya ng mga panahong na iyon. Hindi pa naitatayo ang iglesia ng Panginoong Hesus dahil hindi pa nagaganap ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, hindi pa na, yung sinasabi ko kanina, kasi gusto ko lang may ipaunawa sa bagay na ito. No? Na ang iglesia ng Diyos, no, na itinatag ng Panginoon. No? Hindi po ito nagpasimula agad. Doon ang tawagin ng Panginoon ang mga alagad na ito. Yung mga lalaking ito, no, ng mga apostol na ito, hindi po agad doon nagpasimula. No? Nagpasimula ito dahil ito yung panahon kung saan namatay ang Panginoong Hesus at muli siyang nabuhay. Dito po nagpasimula. Sabi sa ating teksto, sa Mateo, Kapitulo 16, talatang 18, at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Kasi po, mahalaga malaman natin ang kahalagahan ng kamatayan at ang muling pagkabuhay. Kasi sabi ko, hindi doon nagpasimula ang iglesia ng Panginoon kahit tinawag niya na yung mga alagad. No? Yung mga alagad. Kasi, sinabi diyan, no? At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sa makatuwid ng sinasabi niya kay Apostol Pedro iyon, hindi pa natatayo iglesia. Sinasabi niya pa lang, itatayo ang iglesia. No? Sinasabi ko lang ito upang sabihin na totoo na ang iglesia ng Panginoon ay hindi pa na itatayo. Noong panahon kahit tinawag na sila. Na ang iglesia po pa lang ito ay siya po yung katawan. No? Pang maunawaan natin. Siya yung katawan ng Panginoon. Sila po yung mga taong sumampalataya sa Panginoong Hesus. No? Sila yung mga taong nakabalik sa Diyos dahil sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos bilang Panginoon at tigapagligtas. Yun po yung iglesia. Siya po yung katawan. Tayo pong mga sumampalataya sa anak ng Diyos. Kasi po, ito po yung sinasabi, no? Kaya sasabi sa inyo, mahalaga yung kamatayan. No? Yung kamatayan po kasi ng Panginoon, sinabi diyan, no? Sabi niya, ulitin ko, at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapanaig laban sa kanya. Kaya po, yung iglesia po itinayo ng Panginoon, no? Hindi po makakapanaig sa kanya yung kamatayan. No? Yung kamatayan, yung lugar, yung Hades, yung lugar kung saan, no? Yung mga patay na wala sa Panginoon, malayo sa Panginoon, ay pupuntahan ang lugar ng isang lugar ng Hades, no? Kung saan mayroon ng paghihirap. Yung isang lugar na sinasabi ng Panginoon sa iglesia niya, sa katawan niya, sa mga mananampalataya, mga sumampalataya sa kanyang pangalan, hindi po pupunta sa Hades. Kasi po, ang mga sumampalataya sa Panginoon, sila po ang nakaranas ng pagpapanumbalik sa Diyos.
Sila yung nakaranas ng kamatayan ng Panginoon na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ng Panginoon, pinawi nito ang kasalanan. Nagkaroon ng kapatawaran, nagkaroon ng kalayaan sa kasalanan. Kaya po yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya po sinasabi ko sa inyo kanina, no? Hindi pa po naitayo ang iglesia ng panahon nila. Nung panahon na mamatay si Jesus at muling nabuhay. Kasi po, hindi makapanaig sa kanya ang Hades, ang kamatayan, no? Yung lugar kung saan yung mga tao yung malayo sa Diyos, naroon sila, no? Hindi makapanaig. Kasi nga, sila po ay nakaranas na ng kaligtasan. No? Yung kamatayan ay wala na sa kanilang buhay. Kaya po doon, no, nagpasimula. No? Nagpasimula yung pagtatayo, no, ng iglesia ng Panginoon. At ang mga taong sumampalataya, sila rin po yung kabilang doon sa tipan ng Diyos na mula doon kay Abraham. No? Sila yung mga nakaranas, nakatumanggap nito sa mamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po ang iglesia ng Diyos ay makapangyarihan. Sapagkat sa tipan, sa lahat ng mga pangako ng Diyos, sa lahat ng mga gawa ng Diyos, ay nasa iglesia, nasa katawan, nasa mga sumasampalataya sa anak ng Diyos. Nasa kanila ang makapangyarihang pagkilos. Kaya ang iglesia po, mga kapatid, kung talagang uunawain mo, ang iglesia po ay talagang hindi siya nangailangan ng revival. Hindi siya kailangan ng revival. Mamaya maiintindihan po natin kung bakit hindi. Kasi ang kasama po natin talaga ay ang Diyos. Ang lahat ng pangako ng tipan ng Diyos kay Abraham, dahil sa Panginoong Hesus, tinanggap natin. No? Ito'y pinagtibay ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid, ang iglesia, ito po ay makapangyarihan. No? Ito ang gagamitin ng Diyos para po sa kanyang gawain. Mamaya maintindihan po natin. At sabi ko kanina, yung muling pagkabuhay kasama po, tama po. Tama po. Naitatag ang iglesia, no, ng Diyos, ng Panginoong Hesus, nang mamatay at muling mabuhay ang Panginoon. At dito po naranasan talaga ng lahat, no, yung kabuuan ng Diyos. Dahil yung kamatayan po ng Panginoon, idadagdag ko po, dito po ibinalik ng Diyos ang lahat ng bagay na nawala sa tao. Maging ang buhay na nawala sa atin. Nawalan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tao hindi mamamatay, tandaan po natin. Namatay siya dahil lang sa kasalanan. Yun po yun. Yan po napakahalaga. At yung mahalaga po yung pagkabuhay na muli. Sabi sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 14, at kung si Kristo'y hindi muling na binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, walang kabuluhan ang lahat ng bagay, tandaan po natin. Kaya po, sinasabi ko sa inyo kanina, na itatag ang iglesia ng Diyos nang si Kristo ay mamatay at muling mabuhay. Kasi po, kung lahat ng bagay na ginawa ng Panginoong Hesus, oo po, lahat nga binigay na ng Diyos eh. Lahat ng pagpapala, espiritual na pagpapala, material na pagpapala, ibinalik ng Diyos sa iyo. Ibinalik ng Diyos sa mga sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Pero wala po lahat ng kabuluhan.
Wala pong lahat ng bagay na ito kung hindi siya mabubuhay. Walang kwenta yung narinig mong pangako. Walang kwenta yung mga gawa ng Diyos na gusto mong asahan. Wala po. Wala pong revival. Walang pagpapanumbalik. Kaya po sabi ko sa inyo kanina, mahalaga. No? Mahalaga yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon kasi dito po naganap, dito po naitayo ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Yan po. Tanong po, no? Maliliit na tanong lang to. Ano ang gawaing ibinigay ng Panginoong Jesus sa kanyang iglesia? Kasi po, minsan, no, nagiging visit po tayo na. Dapat alamin po natin, ano yung talagang gawain, ano yung sentro, ano yung talagang gusto ng Diyos na gawin natin. No? Meron pong ipinagagawa sa atin ang Panginoon na gusto niyang mangyari. Gusto niyang gawin natin, no? Sabi sa alam niyo po yung gustong gawin ng Panginoon sa atin, yung gusto ng Panginoon na gawin natin, no? Ito po yung gawin natin yung sentro ng kalooban niya. Si Jesus, ang Panginoon, ang Diyos, no? Sinugo si Jesus dito sa lupa upang ibalik ang tao. Ibalik ang tao sa Diyos. No? Yun po. Kaya po, dito po, kaya kanina, ang in-emphasize ko po ay ang iglesia ng Panginoon, ang Panginoon at yung kanyang iglesia. Ito po yung aking paksa. Kasi po, ito po yung ipinagagawa sa atin. Na atin pong saksihan bilang iglesia. Bilang mga taong katawan, bahagi ng katawan ng Panginoon. Ito po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Tayo maging saksi ng Panginoon. Sapagkat sabi sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Yun po yung kalooban ng Diyos. Maging saksi ka, maging saksi tayo. Mga kapatid, yung gawain ito ay gawain ng Diyos. Ito yung pinagagawa niya sa atin. Ito'y sa pangunguna ng banal na Espiritu. Siya yung mangunguna sa atin. Siya yung kabahagi ng gawain ito. Tayo po'y mga kasangkapan, no? ng Diyos sa pagsasagawa ng gawain ito na pagpapanumbalik sa lahat ng tao. Sa mga tao na nalayo sa Diyos. Ito po yung kalooban ng Diyos. Mapanumbalik ang lahat ng tao sa Kanya. Sabi po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, talatang 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. No? Itong panahon na ito po yung sinasabi ng Panginoon kung bakit niya sinasabi ito. Kasi ito yung panahon na isa sa katuparan na niya yung kalooban ng Diyos. Kasi ito po ay namatay na siya. Nabuhay na siya nang sinasabi niya ito. Kausap niya mga alagad. No? Na kasi po, hindi maitatayo, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kamatayan ng tao kung hindi siya mamamatay, hindi siya muling mabubuhay. Kaya kailangan mamatay muna siya at muli siyang mabuhay upang ang lahat ng sasampalataya ay mawawala sa kamatayan. Mawawala sa kamatayan. Yun po yun. Kaya po mahalaga, napakahalaga nung kaloobang ito ng Panginoon.
Kaya sinabi niya rito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Na sinasabi niya, ito na yung panahon upang ganapin ang kalooban ng Diyos na maitayo ang iglesia. Na sila na mga tao na nasasampalataya sa aking pangalan. Sila po yun. No? Yun po yung sinasabi. Yun yung gustong iparating ng Panginoon na maibalik ang tao sa Diyos. At ito'y tatawagin niya. Ito po ay tatawagin kanyang iglesia na siyang katawan niya, na lahat ng sumampalataya ay kabilang sa iglesyang ito. Yun po yung kalooban ng Diyos. No? Kalooban ng Panginoon. Ibig ng Diyos na ibalik ang tao sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Mga kapatid, ang iglesia po ng Diyos, ang iglesia ng Panginoong Hesus, siya po ang naatasan. Siya po ang naatasan na maghayag ng kalooban ng Diyos, ng salita ng Diyos, upang dumating sa mga tao na wala pa sa Diyos yung salita, yung mabuting balita ng Panginoon, upang sila ay makatanggap, upang sila maunawaan nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa buhay ng tao. Ang iglesia po ng Diyos, yung katawan, yung mga sumampalataya. Nariyan ba kayo? Sila po, mga kapatid, no? Sila yung gagamitin. Kaya po sinasabi sa inyo kanina, ang iglesia, hindi po nangangailangan ng revival talaga. No? No? Sa galing, akin din yun. No? Pero sa iba, pero ako, naniniwala ako. Naniniwala ako. Kasi pinatutunayan ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ng Panginoon na ang iglesia na itatag ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Kasi lahat ng pangako ng Diyos sa iglesyang ito ay mangyayari sapagkat namatay at muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, tayo po ang gagamitin. Kasi kung tayo ang gagamitin, bakit tayo ang ipapanumbalik? Alam niyo po mga kapatid, kung naiintindihan lang kasi natin yung ating kalagayan bilang iglesia o katawan ng Panginoon, bilang mga sumampalataya, hindi mo kailangan maipanumbalik pa. Hindi mo kailangan ipanumbalik ka, hilahin ka, dalhin doon, kundi ikaw mismo ay tatayo, mangangaral, sisigaw na si Jesus ay Panginoon, na si Jesus ay tigapagligtas. Ayan po ba? Mga kapatid, ito ang kalooban ng Diyos. Para po magawa nito, ang unang bagay na dapat pong gawin ng iglesia ay ito. Ano po? Humayo. Humayo. No? Sabi sa Mateo Kapitulo 28, talatang 19, unang pananalita, kaya't humayo kayo. No? Kaya't humayo kayo. Ano po ba ibig sabihin ng humayo? Ang ibig po ng sabihin ng salitang humayo ay ito. Ang salitang humayo ay nangahulugang umalis o lumisan mula sa kasalukuyang kinaroroonan patungo sa ibang lugar. Yan po yung humayo. Hindi po yung lagi lang tayong nakaupo, lagi lang tayong kampante. No, mga kapatid.
ang inuutos po sa atin ng Panginoon upang mangyari ang kalooban niya. Upang ang mga tao ay maibalik doon sa presensya ng kanyang Ama, sa presensya ng Diyos, maranasan ang Diyos, maibalik, maranasan nila ang pagmamahal ng Diyos sapagkat ang tao ay mahal na mahal ng Diyos. Amen ba? Pinatunayan niya yan sa pamamagitan ng kanyang anak. Mga kapatid, yun po yung una. Umalis po tayo. Kasi sa paghayo, doon po nangyayari yung pangangaral, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi ka aalis, nandyan lang tayo. O kaya sa bahay lang tayo, hindi tayo hayo. Wala pong mangyayaring revival. Ang revival, madalas nangyayari po sa labas. Kaya nga humayo eh. Kaya nga pinahayo ka, lumabas ka ng simbahan, lumabas ka ng lugar mo, ng bahay mo, humayo ka, ipangaral mo ako, sabihin mo kung sino ako, kung ano magagawa ko sa buhay nila. Yun po, yun yung paghayo. Ayun yung nagagawa ng paghayo, na ipangangaral mo ang Panginoong Hesus. Sa gayon, may mga taong sasampalataya, may mga taong mapapabilang sa kaharian ng Diyos, mapapabilang sa iglesia ng Panginoon, sa katawan ng Panginoon, dahil siya ay sumampalataya at sa Kanya, maranasan niya ang presensya ng Diyos, maranasan niya yung tulong ng Diyos, malalayo na sa kamatayan, maranasan niya na muli yung buhay na ipinangako ng Diyos. Kaya mahalaga ang paghayo. Mahalaga, kapatid, humayo. Umalis ka sa lugar mo. Puntahan mo yung kamag-anak mo. Puntahan mo yung kapatid mo. Puntahan mo yung pamangkin mo. Mahirap po. Mahirap ang kalagayang wala sa Diyos. Mahirap. Sapagkat ang taong wala sa Diyos, siya po ay nasa kalagayan ng kamatayan. Kamatayan po. Physical, mamamatay talaga, parusa. Sumpa, dumadaloy. Maging spiritual na kamatayan. Dahil kapag hiwalay ka sa Diyos, ang pupuntahan niyan. No? Ang pinakadulo talaga ay impyerno. Impyerno. Dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, yan po yung unang dapat gawin ng iglesia ng Diyos, ng iglesia ng Panginoon. Kasi tayo ang magdadala ng revival. Tayo ang gagamitin ng Panginoon sa pangunguna ng banal na Espiritu para dalhin ang libu-libong tao, ang milyong-milyong tao, sapagkat ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi po maliit na tao. Maraming bilang ng tao. Kaya po mahalaga. Mahalaga humayo. Kaya po bumabagal yung pagdating ng Panginoon. Mabagal ang koleksyon ng simbahan, ng katawan. Hindi niya nakokolekta agad. Yung mga taong dapat ay kolektahin na. Amen po ba? Kaya po mahalaga. Yun yung unang ipinagagawa sa atin ng Panginoon upang magkaroon, no? Upang magawa natin yung patotoong ito, upang ang mga tao maibalik sa Kanya. Ang pangalawa po ay ito, mag-alagad. Sabi sa Mateo Kapitulo 28, talatang 19, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Yan po sinasabi ng Panginoon. Gawin nating alagad ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Kaya nga po lahat ng bansa, kay kano pa kahirap mangaral dyan. Kahit sa mga Muslim country, kahit sa mga Communist Party o Communist country ng bansang ito. Kahit saan, merong maliligtas kung, yun nga, merong magdadala na mabuting balita. Kaya gawin nating alagad ang lahat ng bansa. No?
Ano po ba ang ibig sabihin ng alagad? Ang kahulugan ng salitang alagad, ito'y taong nangangalaga at nagpoprotekta sa kapakanan ng iba at masunurin at masugid na sumusunod at gumaganap ng turo o prinsipyo ng isang leader o kaisipan. Ganun po tayo. Ganun po dapat ang iglesia. Nag-aalagad ka. No, nagpoprotekta ka. Sumusunod ka sa leader mo, sa prinsipyo. Sino ba leader mo? Sino leader mo bilang bahagi ka ng katawan? Sino leader ng iglesia? Sino ang ulo ng iglesia? Si Kristo Jesus, yung Panginoon, yung mabuting Panginoon. Siya yung ulo, siya yung leader. Kaya nga, ano bang mga prinsipyo, ano bang kalooban ng Diyos, ano bang pinag-uutos ng Diyos, ano bang kaisipan, meron si Kristo. Sundin po natin, gayahin natin. Yun po yung alagad. No? Kaya nga, yung alagad, sila rin po yung nasa iglesia. Sila rin po yung katawan ng Panginoon. Dahil sila yung sumampalataya. Sila po yun. Kaya po yun yung pagiging alagad. Kaya mahalaga na gawin nating alagad, sabi ng Panginoon, ang mga tao sa lahat ng bansa. Hindi po maliligtas ang isang bansa. Hindi po yun ang ibig sabihin niyan. Bagamat ang kaligtasan ay para sa lahat, ngunit hindi po yun ang pinakatutukoy niyan. Ang pinakatutukoy talaga niyan ay lahat ng bansa ay mararating na mabuting balita at ang lahat ng bansang ito na mararating na ito, lahat ay merong taong maliligtas. Meron po yan. Basta may magdala ng mabuting balita. Kaya gawin nating alagad, yung po sinasabi, no? Proteksyonan natin. Tulungan natin, proteksyonan natin yung mga tao. Sundin natin ang Panginoon. Ang pangatlong bagay po na ipinagagawa sa atin ng Panginoon bilang iglesia. Kasi po kanina, no, tayo po sa unang ating pinagagawa ng Panginoon, humayo tayo. Diba? Tapos, natural, sa paghayong ito, marami pong maliligtas. Kasi inuutos na nga ng Panginoon yun. Alam na ng Panginoon yun. At yung pangalaw, gawin nating alagad ang lahat ng bansa. At yung pangatlo po ay ito, magbautismo. Ang pagbautismo ay paglubog ng isang binabautismuhan sa tubig at pag-ahon sa tubig na sinasambit ng nagbabautismo sa ngalan ng Ama at sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po yung ginagawang pagbabautismo. Ang ating pong pagbabautismo ay sa paglubog sa tubig. No? Kailangan po tayong magbautismo. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. No? Kailangan nating bautismuhan yung mga taong naliligtas. Ngunit hindi ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, na kapag hindi ka nabautismuhan, mapapahamak ka. Hindi po. Ang bautismo po ay hindi po siya kaligtasan. Ang bautismo, kaya ka binabautismuhan kasi ligtas ka nga. Kasi ang pinapakita po ng bautismo, ayon sa Mateo, Kapitulo 6, talatang 4,
Ganito po ang sinasabi, no? Hanggang hindi yata nakalagay dyan. Sorry po. Sabi rito, sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 6, talatang 3 hanggang 4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Yun po yun, no? Yun po yung unang pinapahiwatig, no? Mamaya ipapaunawa pa ni Apostol Pablo na ang lahat ng nabautismuhan, lahat ng nalubog sa tubig, lahat ng bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, mga kapatid, tayo po ay nabautismuhan. Nabautismuhan sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi niya sa talatang 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Mga kapatid, yung bautismo sa tubig, ang ipinapakita nito yung kamatayan at yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Na ating naranasan po, no? Naranasan nang tayo ay sumampalataya. Doon po natin naranasan yun. No, naranasan natin na tayo na dala-dala ni Jesus ng Panginoon ng ating makasalanang pagkatao. Dito niya ito winakasan. No? Dito niya ito pinawalang bisa. Tayo po ay kaisa ng kamatayan ng Panginoon. No? Kung ikaw o tayo man, sino man sa atin ay naging kaisa, tayo po ay patay na sa sarili nating pagkatao. Kasi po nalibing ka na. Yun yung pinapakita ng bautismo. At yun po yung kaganapan ng mamatay si Jesus sa krus. Siya ay, na dito po, tayo ay nakaranas ng kamatayan sa laman at isang bagong buhay na kaloob ng Diyos ayon sa Espiritu. Na ikaw nga, na mabuhay si Jesus, ay may bago ng buhay. Sapagkat ikaw ay isa ng bagong nilalang. Binuhay ka ng muli. Isinilang ka muli ayon sa Espiritu. Kaya nga bago ang buhay. Kaya po, yun po ang pinapakita ng bautismo. Kailangan po lang natin gawin. Kasi kailangan maintindihan po natin. Kailangan maintindihan natin. Kasi pag hindi mo maiintindihan, mamaya sasabihin ko, bago ako magtapos. Bago ako magtapos. Yun po yung ikatlo. No? Kailangan po magbautismo ang iglesia, ang katawan. Ito'y pinagagawa ng Panginoon. Upang malaman mo kung ano nangyari sa iyo. Ano nangyari na mamatay si Jesus. Ito po yung ritual. Ito yung ritual na kapahayagan o ipinapakita nito yung kamatayan ng Panginoong Hesus. Kung ano ang nangyari. At kung ano ang nangyari sa Panginoong Hesus, yun din ang nangyari sa iyo. Diba? Nabuhay ang Panginoon. Nabuhay siya para sa Diyos. Ikaw na may nabuhay din, mabuhay ka para sa Diyos. Amen? Yun po yun. Ang ikaapat po ay ganito, magturo. Sabi sa Mateo, Kapitulo 28, talatang 20, unang panalita. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. No? Turuan silang sumunod. Ito po yung mga taong sumampalataya. Yung mga tao, kita niyo po, sinasabi siya kanina, may maliligtas. Kasi dito po, sinabi na ng Panginoon. Turuan niyo silang sumunod. Ibig sabihin, merong maliligtas. Merong makakabalik sa Panginoon. Kapag ikaw aalis ka sa lugar mo, pupunta ka sa lugar nila. Kaya nga, sabi niya, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko.
Ang salitang turuan ay ganito po ang sinasabi. Ang salitang turuan, ito po ay proseso ng pagpapasa ng kaalaman o kasanayan sa iba sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, pagpapakita, pagsasanay o pagbibigay ng aral. Yun po yung pagtuturo. Kailangan pong turuan. Kailangan pong magturo tayo. Kailangan gawin ng iglesia. Bakit ba tinuturo ng Panginoon? Bakit ito? Sa tingin mo parang malayo. Para magtanong na kayo, kanina sinasabi ko. Ang sentro ng pinupuntas, ang gawaing binigay sa atin ng Panginoon ay dalhin ang tao pabalik sa Diyos. Ma-revive, mapanumbalik. Ngayon, ba't tinuturo ko pa yung ibang bagay na ito? Mga kapatid, mahalaga ito. Mahalaga ito sa mga taong nagpapatotoo, nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi po, pag wala kang alam, hindi mo alam ang mga bagay na ukol sa Diyos, hindi mo alam nilalaman ng kalooban ng Diyos, wala ka pong magagawa. Wala kang magagawa, hindi ka makakatayo, hindi ka makakapunta sa lugar nila kasi wala ka alam. Hindi mo alam sabihin, hindi mo naunawaan, hindi ka magtuturo, hindi mo mapakikilala ang Panginoon mo, ang Diyos mo. Ano ba ito? Mahalaga. Yung sabi ng Panginoon, gawin niyo ito. Turuan. Ba? Humayo. Mag-alagad, magbautismo, turuan. Lahat ito kasi lahat ito mahalaga. Mahalaga ito, mga kapatid. Kasi po, mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagpapalumbalik sa mga tao, hindi lang po 1 taon ito. Hindi lang to 2 taon. Matagal na po, di ba? Yung naunang iglesia, sinabihan ng Panginoon. Sila yun eh. Umayo kayo. Pero, di ba? Kaya po, sa bawat tao na maliligtas, kailangan po ituro ito. Kasi po, sila po ang papalit. Sila yung papalit doon na maghahayag, mangangaral. Ito si Kristo Jesus. Ito yung Panginoon. Namatay siya pero nabuhay siya. Kaya ang buhay ko ngayon ay mabuti dahil ako'y sumampalataya sa kanyang pangalan. Amen? Kaya mga kapatid, ito yung mahalaga. Mahalaga ito. Kasi magpapalit. Eh kung wala po tayong naisalin, wala tayong naisalin, wala tayong naalagad, wala tayong, kasi yung bautismo, mahalaga po, maintindihan nila yung kamatayan ni Jesus. Kung ano nangyari, ano naging bahagi niya doon. Kung hindi ka magtuturo, mga kapatid, titigil, babagal ang pag-aani. Sapagkat nang tumayo ang Panginoon, nang sinabi niya, ang kapangyarihan sa langit at kapamalaan sa langit at sa lupa ay nasa akin na. Ito yung panahon na gusto niyang sabihin, iniuutos niya at iniuutos niya nga, humayo kayo. Kasi gusto ng Diyos na tipunin ang mga nasa lupa at nasa langit upang pag-isahin sa tatakdang panahon ay magsasama ang kaharian ng langit at isasama ang mga tao na sumampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos po gusto ng revival. Gustong-gusto ng Diyos. Kaya lang minsan, baka nalulungkot ang Diyos kasi tayo ang hindi natin gusto. Ano po ibig kong sabihin? Kasi ayaw nating umalis. Ayaw nating maging alagad.
O minsan gusto mo man, pero pinipigilan ka rin ng iyong sarili kasi meron kang pangangailangan. Mga kapatid, ang iglesia ng Diyos, ang katawan ng Panginoon, ikaw na sumampalataya sa Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Ibinigay sa iyo ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi nga, di ba, pagdating ng Espiritu Santo, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Mga kapatid, ang iglesia ng Diyos, ang iglesia ni Kristo Jesus ay makapangyarihan. Nawawalan ito ng kapangyarihan kapag hindi po tayo susunod sa ating leader, sa ating ulo. Humayo kayo. Humayo tayo. Humayo tayo. Magalagad tayo. Magbautismo. Magturo. Mga kapatid, sabi sa Mateo Kapitulo 28, talatang 20, no? Ito po yung sinasabi ko kanina. Ito po yun, yung aking huling tinatalakay. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Tingnan niyo yung salita, mga kapatid. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Una po, makikita po natin dyan kung paano po tayo sinusubaybayan ng Panginoong Hesus. Kasi po, gustong-gusto niya na maraming tao ang makabalik sa presensya ng Diyos, sa piling ng Diyos. Ayaw niyang may mapahamak. Ayaw niyang mapunta sa Hades na papuntang impyerno. Ayaw niya. Hindi po kalooban ng Diyos to. Hindi kalooban ng Diyos yun. Kaya nga sabi niya rito, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. May tinakdang panahon. Pero tandaan po natin, no? Ako'y laging kasama ninyo. Sino sinabihan niyan? Yung mga naunang alagad, di ba? Nasaan na sila ngayon? Ha? Wala na, matagal na. 1,000 taon na siguro. No? Kaya po ito pong ibig ko sabihin sa inyo. Yung pangangaral ng salita ng Diyos ay magtutuloy-tuloy hanggang sa panahon na itinakda ng Diyos ang katapusan nito. No? Hanggang doon. Kaya ang pangangaral paulit-ulit. Kaya ang pangangaral, ang magdadala ay ang iglesia ng Diyos. Kaya kailangan, ang sinasabi ng Panginoon, humayo. Mag-alagad, magbautismo, magturo. Kasi ito ang kailangan ng taong na kay Kristo. Ito ang kailangan ng iglesia ni Kristo. Na alam mo yung kabuuan ng tinatakbo ng iyong leader. Alam mo yung layunin ng iyong leader. Alam mo yung isip, yung gawain ng iyong leader. Yun po yun. Kasi pag hindi mo alam, wala kang magagawa. Wala kang magagawa bilang kabahagi ng iglesia ng Panginoon. Kaya po, magiging mahirap pa sa iyo. Tatanungin mo yung sarili mo, nagagawa ko ba? No? Yung inuutos ng Panginoon. Diba? Baka mag-alala ka pa. Mga kapatid, ipinapangaral ang salitang ito hindi upang hatulan ang nasa iglesia. Kundi ang nasa iglesia, sila po ay pinagpala ng Diyos. Kundi muli, kung dumarating na ang iglesia, ang katawan ay kailangan pupukawin po ng Panginoon. Ibabalik ng Panginoon. Ngunit sa talagang kalagayan, ang iglesia po ay magdadala ng revival. Magdadala ng pagpapanumbalik ng tao sa Diyos. Kasi sila po ang katawan. Sila yung manggagawa. Ang ating ulo nag-uutos, humayo ka. Humayo ka. Amen? Mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos sa atin, ng Ama, ng Anak,
ng banal na Espiritu para sa kanyang iglesia upang magkaroon ng patuloy na pagliligtas. Patuloy na magawa natin yung kalooban ng Panginoon na pag-isahin ang langit at lupa sa takdang panahon. Marami pong salamat. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po tayo. Tayo po tayo. Tayo umawit sa Panginoon. Aming Diyos, salamat po. Salamat po, aming minamahal. Salamat sa iyo. Sapagkat napakabuti ng iyong kalooban. Napakabuti mong Diyos. Mahirap isipin ang mga bagay na iyong pagsasakripisyo para sa tao. Sapagkat ito'y kahanga-hanga. Ito'y kamanga-manga. Wala kang katulad na ang iyong anak na si Jesus na minamahal mo ay ipinadala mo upang ang mga taong nalayo sa iyo, nandoon sa kamatayan, nandoon sa impyerno, ay maalis sa impyerno at madala sa iyo pong kalooban. Sapagkat ibig mo na ang mga tao ay makasama mo. Sapagkat ito ang iyo pong kalooban nang lalangin mo ang tao ayon sa iyong wangis. Mahal mo ang tao kasi nilalang mo siya ayon sa iyong wangis. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga gawang ipinapahayag mo sa amin. Na tinutulungan mo kami na maunawaan ka namin sa pamamagitan ng iyong salita. Marami pong salamat sa iyo. Salamat sa bawat kapatid na narito. Salamat sa bawat isa. Naniniwala ako, Panginoon, na ang lahat ng sasampalataya sa iyo ay patuloy mong iingatan, patuloy mong pagpapalay, patuloy mong tutulungan, na higit sa lahat, lulubusin mo yung kalooban mo sa bawat isa bilang bahagi ng iglesyang ito ng Panginoong Jesucristo. Purihin ka. Purihin ka, pinakamataas na Diyos. Ang luklukan mo'y dakila. Wala kang katulad. Ako'y lubos na kumikilala sa iyo. Nagpapahayag ng aking pagmamahal at pananampalataya. Purihin ka, Panginoon, sa mga pag-asa, sa pag-asa na yung binigay sa amin. Sapagkat hindi ito pag-asa. Sapagkat sa iglesia, tinatag ng Panginoong Hesus, narito ang buhay. Narito ang kasaganahan. Narito ang mga pangako ng Diyos na naganap na. Naganap na sapagkat nabuhay na muli ang iyong anak na si Jesus. Kaya po walang salita ng Diyos, walang salita ng Diyos na hindi mangyayari. Sapagkat naganap na, Panginoon, naganap na. Nabuhay ang iyong anak upang patunayan
na ang lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng sinabi ng Diyos ay mangyayari. Panginoon, salamat sa iyo. Tulungan mo kami. Kung merong pagkukulang ang iglesia, tulungan mo kami. Patawarin mo ang iglesia. Patawarin mo ang iyong katawan kung nagkukulang ang iyong iglesia na hindi nakakasunod sa iyong ipinag-uutos na humayo, mag-alagad, magbautismo, magturo. Patawarin mo ang iglesia. Kung kami nalibang, kami naaliw sa aming pong buhay, sa aming dinaranas na buhay, sa aming pong mga kalungkutan, na pumipigil din sa aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami na hindi na ito mula ngayon, sapagkat ngayon nakita na namin, naunawaan na namin na ang Diyos ay matagumpay na sa lahat ng kanyang ginagawa. Bagamat noon pa man ikay matagumpay, ngunit sa panahong ito, inalisan mo na ng kapangyarihan ang demonyo. Wala na siyang kapangyarihan sa lahat ng mga sumampalataya sa anak ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Ibig naming mangyari yung kalooban mo, Panginoon. Bilang iglesia na inuutusan mo rin, hindi lamang sila noon, sapagkat sila'y wala na. Sabi mo, kasama ka namin hanggang sa katapusan ng panahong ito. At narito kami sa kapanahonang ito. Kami naman, Panginoon, kami, gamitin mo. Kami, dalhin mo po kami, Panginoon, sa mga taong handa ng anihin. Dalhin mo kami, Panginoon, sapagkat natutuwa kami na ang kalooban mo mangyari, O Diyos. Na mga kaluluwa malayo sa kapamakan ng impyerno. Na mga kaluluwa ay binabangon mo, inalalayan mo, dinadala mo sa piling mo, Panginoon. Sapagkat sa piling mo ay wala pong kalungkutan, walang kakulangan. Sapagkat ikaw ang Diyos. Sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay. Maraming salamat. Maraming salamat sa gabing ito na ikaw'y nagpahayag, ikaw'y nangusap upang hindi kami mawala sa iyo, upang kami magpatuloy sa buhay na nais mo sa iglesia, sa katawan, sa mga sumampalataya sa anak ng Diyos na iyong anak. Maraming salamat. Pinupuri ko, pinasasalamatan ko ang gabing ito na magpapasimula ng iglesyang ito, ang Acts Community Ministry ay lalakad, hahayo, mag-alagad, magbabautismo, magtuturo sa lahat ng mga sumampalataya, sa lahat ng sasampalataya, sapagkat maraming sasampalataya, sapagkat ito ang sinasabi mo, turuan sila. Ang salitang turuan, ibig sabihin, mayroong kaming tuturuan, mayroong kaming kukuning tao, sa aming pag-alis, sa aming lugar, may kukunin kaming tao, ang aming ama, ang aming ina, ang aming kapatid, ang aming pamangkin, ang aming kapitbahay, ang mga tao sa labas na ngayon naguguluhan. Ang mga tao sa labas na hindi kilala ang Diyos. Panginoon, salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon ko, sa iyong salita sa gabing ito. Sa gabing ito na ang lahat na iglesyang ito, Panginoon, tulungan mo, sapagkat alam mo po yung kalagayan namin.
Alam mo yung kalagayan namin, yung kawalan namin sa iyong harapan. Muli salamat. Muli salamat sa tulong mo. Salamat sa tulong mo. Purihin ka, ingatan mo ang bawat pamilya namin. Panginoon, ang aming mga pamilya, dalangin ko sa bawat isang may pamilya, sa bawat isang mga anak, sa bawat isa na narito, kabahagi ng Iglesia ng Diyos, ng Panginoon. Panginoon, iligtas mo po, iligtas mo ang aming mga pamilya. Iligtas mo ang aming mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa nakakarinig ng iyong salita o nakarinig, ngunit hindi ito pinapansin. Panginoon, inaalis po namin ang kabingihan. Inaalis namin yung kawalan ng pananampalataya sapagkat inuutos mo sa amin, Panginoon, na kami may otoridad, kami po'y may kapangyarihan sa pagkilos ng iyong Espiritong nasa amin. Panginoon, inaalis na namin ang aming pamilya. Aalisan namin, Panginoon, sa mga anak ng Diyos, hindi mabubuhay ang mga gawa ng kasamaan ng demonyo. Hindi mabubuhay. Kami ay kabilang sa buhay na Diyos, sa banal na Diyos, sa matuwid na Diyos. Walang lalakad sa mga anak ng Diyos na may masamang ugali. Walang lalakad sa mga anak ng Diyos na hindi ginagalang ang Diyos. Lahat ng lalakad, mga anak ng Diyos, igagalang ang Diyos. Igagalang ang Diyos. Sapagkat susundin ng bawat anak ng Diyos, ng iglesyang ito, ang sinasabi ng aming Diyos, ng aming Panginoon, ng aming Panginoon, ng aming Pangulo, si Jesucristo, ang namatay at muling nabuhay, upang itayo ang iglesyang ito, upang mangyari ang kalooban ng Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Salamat, ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo. Sa iyo pong kalooban sa aming lahat na narito at sa aming pong mga pamilya at sa aming pong mga kapitbahay at sa aming pong lahat ng mararating sapagkat kami ay aalis sa aming lugar. Sapagkat inuutusan mo kami umalis sa aming lugar. Pupunta kami sa lugar kung saan mo ibig, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Muli, maraming salamat sa iyong pagkilos sa salita mo sa gabing ito. Ito po ang aming pagkilala, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, sa patnubay ng banal na Espiritu, na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay mananatiling buhay magpakailanman sa pananampalataya habang sila ay narito. Ito ang deklarasyon namin, Panginoon, na kami hindi mawawala sa paningin mo sapagkat sa oras na ito, hiningi namin ang Diyos ay mabubuhay ng lubos na 100% sa aming pong mga buhay. Marami pong salamat sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, ang lahat ng iglesia, bahagi ng iglesia ng katawan ng Panginoon ay magsalita ng Amen. Amen.